So ayan mga kalingap, yan na yung kanore ko. Ayan. At ayan, ito na yung service drop natin. Andyan na rin po yung ating mga poste. Nakabang na po yan. So timing yung pagregalo sa atin ng kawayan at saktong mayroon na tayong kontador. Ayan. Sabi nung gumagawa sa akin, siya na lang daw maano dyan, masaksak dyan sa kontador. Bakit? Hindi pa tapos? I-set up pa niya yung box. Ay, panalo si box. Oo. Pero may box na. Pero baliktado mo sa Mabubuta at maputik. Ano yung ko muna doon? Sa bawat kanto ng daan, may kwento ng pangarap. Mga matang napagod na sa hirap na di malusaw. May batang nakangiti kahit kumakalamang tiyan. May nang lumalaban pa kahit mundo'y mabigat na naman. At sa likod ng kamera, may pusong nagmamahal. Hindi para sumikat lang, kundi tunay na magtaguyod at magmahal. Ako si Red Noveno, handang tumulong, maglingkod sa tao. Boses ng walang boses, kasama sa bawat pagsubok. Sabay-sabay tayong hahakbang, hawak kamay magtutulungan. Dahil panata ng puso ko't isipan, walang maiiwan sa lalayan. Dito sa kanto. Mayroon akong dito, wire. Hindi lang ang kahirapan para magmahal. Sa munting paraan may pag-asang magagalaw. Konting tulong, konting oras, malaking pagbabago. Kapag nagkaisa tayo, sisikat muli ang araw na bago. Hindi ito palabas lang, bawat luha ay totoo. Bawat ngiti na makikita, si Red Noveno, handang tumulong, maglingkod sa tao. Boses ng walang boses, kasama sa bawat pagsubo. Sabay-sabay tayong hahakbang, hawak kamay magtutulungan. Dahil panata ng puso ko't isipan, walang maiiwan sa laylayan ng lipunan. Kung saan may sakit, doon tayo tutungo. Kung saan may dilim, doon tayo magsisindi ng liwanag ito. Hindi man perpekto, puso'y buo sa pangako. Lagi mong kasama, kaagapay mo ako. Ako si Red Noveno, hindi ka nag-iisa rito. Para sa masa, para sa tao, para sa pusong totoo. Hanggang sa dulo, kapit lang, may pag-asa pang sumisigaw. Hangad ko sa bawat araw na dadaan, walang maiiwan sa laylayan ng lipunan. Ako si Red Noveno, walang maiiwan sa laylayan ng lipunan. So ayan po at makikita natin ay naisabit na yung isang poste, nasabitan na ng service drop. So sa pangalawa na tayo. Ayan at mahirap din pala ito pinapashoot ni Kuya. At masyadong nataasan natin yung poste.
Hindi naman siguro dapat ganyang kataas. Pero ini-standard ko yan eh. Kasi nasa batas 17 feet dapat ang pagtawid ng wire sa kalsada. Pero ayan 17 yan. Yung taas na yan. Mataas pala yung 17 feet. Kahit truck pwedeng dumaan na hindi masasabit. So yan po yung ginagawa na ngayon ng Canorico dito sa atin. Sinasabit na po yung service drop dun sa binigay na kawayan nila kay Gerson. Ayan, at hindi pala basta-basta rin ang paggawa niyan. Siyempre kailangan ng skill dahil mga electrician lang ang gumagawa niyan. Pero hindi muna namin ipapakabit yan dun sa dulo dahil kakabit pa dito sa bahay ni Kuya Gerson. Ayan, at si Kuya Gerson na lang daw ang magkakabit dito sa poste dun sa panggagalingan ng kuryente natin. So yung sa dulong poste po may bakal, nakalaylay yung service drop ng kapitbahay. Pinakiusap ko na lang din kay Forma na iayos yung sabit nung sa bakal para maging maayos yung sa kapitbahay natin. At doon na rin ako nakisabit sa kabilang side. Yan, at papaalam ko na lang pag bira kasi sila pumunta dito sa lupa nilang may bakod. So makikita man nila yon pag dumaan sila dyan. Pinalinis ko po yun, anong tawag doon, pinaputol ko yung mga puno, pinatriman ko para maisayos yung kanilang service drop. So yan, malapit na isang poste na lang ang isasabit at ikakabit na yung ating kuryente. Ayan, bali lang po ito, napakabilis ng nito. Kung may gustong kapitbahay dyan na lumapit sa kakilala natin, napakabilis lang ito. 10 days lang po ito, 10 days tumagal, kaya at wala na tayong kumbaga hindi na tayo nagpipila, hindi na tayo pumila dahil natanong ko si kuya, yung kapitbahay nating isa na pumila, ang tagal daw niya. Kahit na senior siya, napakatagal daw niya sa abala po sa mga kagaya nating maraming ginagawa ay parang abala na yan, ipalakad na lang po natin. Sabit na lang tayo dito sa bakal na po. So yun, ayan na, nandito na tayo sa dulo. Ayan na, at yan na yung bakal nasa bakal na si kuya. So pinaayos na natin yung wire ng kapitbahay natin. At nakalaylay lang po, natanggal na dun sa sa dulo ng posting. Kanila po yan, yung posting bakal na yan. Ayan. Kung maglalagay din ako, madudoble lang, kaya nakisabit na lang ako. Pero pinaayos ko po yan, pinatanggal ko po yung mga sanga ng puno na yan. Para lang maging maayos yung mga wire. At yan, ikakabit na po yan dulo niyan sa positive, doon na sa poste po na may power na po ang kasunod na kabit niyan. So ayan po yung update dito sa ating pinapakabit na kuryente ng ating dream house. So wifi na lang ang next na gagawin natin. Maghanap tayo ng provider. So ayan, kinakabit na po nila kuya. Ayan tatawid na lang yan dun sa kabila, pero naayos na po yan, naayos na yung linya dyan. Ikot sa poste. Nag-aalangan si kuya kasi yan ay pipilipit, pero tama yung ginawa niya. Ayan, tama.
So, yun. Isabit na po yan ni kuya. Yung kuyang naka-blue. Yan. Ito na po yung kontador natin. May pangalan po yan. Ayan, may pangalan yan. So, ayan na. Kinakabit na yung power niyan. At sabi ko, wag na lang munang ayan, huwag mo na lang munang isaksak dahil si Kuya Gerson na magsasaksak. Ayan. So, ayan, At pagdating naman po dito, ito na yung update. Ayan, yung napalitadahan na po yan. At siyempre sa likod ay napalitadahan na rin ni Gistoni. So yan po muna yung update dito at papakita ko yung pagkakakabit po nung service drop. Ayan.